Bugnot ang mukha ni Kyla habang patuloy sa paglalaban ng mga damit ng kapitbahay. Ito ang naging trabaho niya matapos siyang makapagtapos sa kolehiyo bilang isang nurse. Ngunit kung minamalas ka nga naman dahil ang tulad niyang may degree ay isang labandera ng mga mababanghing damit. 2 taon na siyang umaasa na makakapasok kahit sa ospital ngunit hindi pa rin siya tinatawagan. Hoy, alam mo ba ang bali-balita sa bayan ngayon, Kyla? Sulpot ng babaeng panayang kagat sa maasim na mangga. Ang nag-iisang kaibigan ni Kyla na si Denden. Hindi. Nakikita mo ba kung ilang araw na akong naglalaban ng mga amoy patay na mga damit na to? Wala na akong oras para sa lecheng chismis na yan. Sagot ni Kyla sa mainit-init pa niyang ulo dahil nga sa dami ng bayarin niya ngayong buwan. Bakit kasi hindi ka lumuwas ng Maynila at doon mamasukan bilang isang katulong? Nag-aral ka pa ng nurse wala kang mapasukan na ospital? Bira ng kaibigan niya at talagang ini-emphasize pa nito ang salitang walang trabaho pero nakatapos ng nursing. Puno lang ang mga ospital sa ngayon kaya hindi pa rin ako natatawagan. Depensa ni Kyla sabay iwas ng tingin. Minsan, nauubusan na ng pag-asa si Kyla kung makakapagtrabaho pa ba siya dahil sobra na ang 2 taon. Minsan nga, nagpabalik-balik na siya sa ospital ngunit ganun pa rin dahil paulit-ulit ang mga dahilan ng HR sa kanya. O siya, hetong magandang balita ko sa'yo. Nakita ko yan sa bayan kanina. Naghahanap sila ng private nurse para sa taong nagngangalang Policarpio del Rio. Mukhang nagkasakit na ata ang mayor ng bayan natin. Subukan mong mag-apply nang magamit mo naman ang natapos mo. Mahabang salaysay ng kaibigan at inabot kay Kyla ang maliit na papel. Nanlalaki ang mga mata niya nang mabasang nakasulat rito. Naghahanap sila ng private nurse na mag-aalaga sa kapamilya. Seryoso ba to? As in ngayon lang to? Baka naman may nakuha na. Gaga, kaya nga dumiretso ako dito para ipaalam sa'yo agad ang tungkol sa bagay na yan. Nakikita mo ba ang time and date? May ilang oras ka pa para iwanan ang mabahong damit na yan at tumungo sa interview niyan. Napangiti ng malawak si Kyla sa kaibigan at wala ng seremonyang tumayo at nagtungo sa banyo upang maligo. Ang oras ng interview ay alas 5 ng hapon at ngayon ang huling araw para sa mga gustong mag-apply. Sinuot ni Kyla ang isang simpleng jeans at itim na t-shirt. Itinali ang buhok at pares ng sapatos na walang tulabsik ang makikita. Loka, nagmukha kang tao. Puri ng kaibigan niya nang maabutan itong nilalantakan ng natirang ulam nila Kyla. Gusto niya sanang sitahin ito dahil uulamin pa niya ito mamaya ngunit naalala niya ang trabahong sinabi. Ikaw na munang bahala rito aniya pa sa kaibigan. Tumango lang si Denden at saka na sumibat si Kyla paalis. Tumagal lamang ng kalahating oras ang biyahe niya at ngayon nakatayo siya sa isang malaking gate. Ang pinakamayamang pamilya sa bahay nila ang nag-iisang buhay royalty dahil ang balita ni Kyla ay mga bilyonaryo ang mga nakatira dito. Isa ka ba sa mag-a-apply, iha? Putol ng security guard sa mga naiisip ni Kyla. Opo. Magalang niyang sagot at saka siya nito pinagbuksan ng gate. Bumungad kay Kyla ang malapalasyong bahay at masinampal sa kanyang katotohanang isa lamang siyang alikabok. Isang ipis na pilit nagsusumiksik sa magandang bahay na hindi siya nababagay. Isa pa sa pinagtataka ni Kyla ay kung bakit parang walang mga tao ang narito. Nakasunod lang din sa kanyang manong guard. Manong, bakit po parang walang nag-a-apply? Balita ko last na ngayon Tanong niya sa guard. Naku, kahapon pa nagsidatingan ng mga sumubok. Ang kaso hanggang ngayon ay walang nakakapasa. Sagot naman ng guard sa kanya. Bakit po? Mahirap po ba? Mahigpit ang pamilya? Hindi ko masasagot ang tanong mo, iha. Ikaw na lamang ang tumuklas. Hanggang dito na lang ako. Pumasok ka riyan at may naghihintay sa'yo. Utos ng guard na sinunod naman ni Kyla. Pumasok siya sa pintuan at tulad nga ng sinabi ng guard ay may matandang babae na mukhang sopistikada. Sa kilay pa lang ng ginang, tatakbo ka na sa takot dahil sa iba ang hatid nitong presensya. Mag-a-apply? Bungad nito sa kanya. Opo, sana. Heto palang resume ko. Hindi natapos ni Kyla ang sasabihin nang mataray siyang tinitigan ng matanda.
Tinignan pa siya nito mula ulo hanggang paa. Tila nilalait siya sa isipan nito. I don't need that. Ang kailangan ko ay lakas ng loob, tapang at mahabang pasensya na makakatagal ka kay Policarpio. Sabi pa nito na nagpataas ng isang kilay ng dalaga. Umupo siya sa kaharap nitong sofa at tinumbasan ni Kyla ang tingin ng matanda. Dumaan pa ang paghanga sa mata ng matanda dahil sa katapangang pinapakita ng babae sa harapan niya. Wala kasi ang nagtatagal sa kanya sa mga naunang nag-apply. Lahat sila ay tumakbo ng hindi man lang sinusubukan. So, tell me, Iha, kaya mo bang tumagal bilang isang private nurse sa lalaking mainitin ang ulo at pasaway? Seryosong tanong ng matanda kay Kyla. Yes po. Specialty ko ang mag-alaga ng matanda na matigas ang ulo. Walang utal niyang sagot sa matanda. Kahit deep inside ay maiksi ang pasensya niya sa ganitong bagay. Nakita ni Kyla ang galak sa mukha ng matanda. Bago nito, inilahad ang kamay sa harapan niya. Tinanggap ito ni Kyla ng walang pag-aalinlangan dahil kahit anong mangyari ay kailangan niya ng magtrabaho. Dahil ang nasa isip niya ay mamamatay din siguro ang matanda kaya kailangan na lang niya ang magtiis at magtiyaga. Kung ganon, ikaw nang bahala kay Policarpio. Sana'y wag mo siyang sukuan at ako nang bahala sa salary. O siya, dito ka natitira simula ngayon. Wag mo nang iisipin ang mga gamit na kakailanganin mo dahil nasa kwarto mo nang lahat ng kailangan mo. Mahabang salaysay ng matanda bago ito tumayo at sinenyasan ang lalaking nakatayo sa may gilid. Hindi kalayuan sa kanila. Ikaw na ang bahala dito. Good luck. Sa wakas makakapagpahinga na ako. Bulong pa nito, sabay sibat. Nagtatalo naman sa tuwa si Kyla dahil sa wakas ay may trabaho na siya. Matapos ang ilang taon na pagiging labandera ng mga mababanghing damit na yon. Unang araw ng trabaho ni Kyla ngayon at 6:00 pa lang ng umaga ay nakapaghanda na siya. Suot niya ang puting uniforme na pang nurse talaga. Maayos ding nakapusod ang mahaba niyang buhok. Ang sabi ng matandang mayordomo ng bahay ay mahirap daw gisingin at pakainin ng lalaki, kaya kailangan ng mahabang pasensya. Huminga muna ng malalim si Kyla bago pinihit ng pakanan ang seradora ng pinto. Bumungad sa kanyang amoy matandang paligid at ang mga nakakalat na basura sa bawat sulok ng silid. Lolo? Good morning po. Ako po ang bago mong nurse, oras na po para bumangon kayo at mag-exercise. Puno ng galak na sambit ni Kyla. Dumiretso siya sa bintana at hinawi ang mga ito. Bahagya pa nga siyang naubo dahil puno ito ng alikabok. Sinunod naman niya ang mga damit na nagkalat sa sahig. Lolo, bangon na po kayo. Aniya pang muli ng hindi nilingon ang lalaking nakakunot ang noo habang nakatingin sa kawalan. Ngunit, natuod si Kyla nang sa wakas ay humarap na siya sa lalaking parang Diyosa sa kakisigan. Kahit na makapalang balbas nito at hanggang balikat ang haba ng buhok. May kapayatan ngunit kita pa rin ang namumutok niyang abs. Sino ka? Nasaan si Lolo Policarpio? Magnanakaw ka no? Hiyaw ni Kyla sa nahihintakutan na boses. Mabilis pa siyang lumapit sa may side table at kinuha ang vase upang maging armas. Napakamot pa ang binata sa mukha dahil sa tinis ng boses ng babae na ganito kaaga. Alam mo ba ang sinasabi mo? Wala akong panahon kung sino ka man, miss. But please, umalis ka sa silid ko habang hindi pa nagsisimulang uminit ang ulo ko. Salamat. Sambit ng lalaki at muling pumikit. Nagtataka si Kyla. Ngayon lamang niya napagtanto na hindi matandang hukluban ang aalagaan niya, kundi isang guwapong nilalang. Dahan-dahan niyang ibinaba ang vase at lumapit sa binata. Get out, whoever you are. Kung na-hired ka ng mami ko, hindi ko kailangan ng katulong o nurse. Malamig nitong turan. Hindi pwede sir, dahil trabaho ko ang pagsilbihan ka. Shut the hell up and get out. Hindi ka ba nakakaintindi ng Tagalog? Hindi ko kailangan ng tagapag-alaga, so please leave me alone. Sigaw nito na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid kung nasaan sila. Huminga ng malalim si Kyla dahil nauubos na ang kaniyang pasensya. Ngunit kailangan niyang magpasensya. Kaysa umalis siya, ay nilinis na lamang niya ang silid nito
upang mabawasan ang kalat. Sinunod niya ang mag-spray ng pabango nang mawala ang amoy matanda. Natapos siya ng eksaktong 8:00 kaya bumaba muna siya upang ikuha ng almusal ang alaga. Nako iha, ingat ka kay senyorito. Tiyak na ibabato na naman niyang pagkain na dala mo. Naggala lang saad ng kusinera sa mansyon. Bakit po ba naging ganon ng lalaking yun? Sayang, ang pogi pa naman niya. Aniya na may panghihinayang dahil kahit anong tingin kasi ang gawin ni Kyla ay napakagwapo ng lalaki. Naging ganyan si senyorito simula nang maaksidente na naging dahilan ng pagkabulag tapos iniwan siya ng nobya niya. Simula nun, nagbago na ang batang yan. Sabi naman ng hardinero ng mansyon. Basta, mag-iingat ka dahil baka ibato niya sa'yo ang soup na sobrang init pa naman yan. Tumango lamang si Kyla at saka tumungo sa silid ng binata. Naabutan pa niya itong nangangapa sa pader. Siguro ay pupunta ito sa banyo dahil sa itsura na may pagmamadali. Binitawan niya muna sa ibabaw ng mesa ang tray ng pagkain at lumapit sa lalaki. Tulungan na kita. Alok ni Kyla pero hindi niya inaasahan nang ipaspas ng lalaki ang matigas na kamay sa kamay niya. Hindi agad nakapag-react si Kyla dahil nasaktan siya. Huwag mo kong hahawakan. Tutulungan lang kita. Kaya kong sarili ko. Ani pa nito at pinagpatuloy ang pagkapas sa pader. Pinanood ni Kyla ang lalaki hanggang sa makapasok ito sa loob ng banyo. Napatingin pa siya sa kamay niyang namula dahil sa ginawa ng lalaki. Muli siyang bumalik sa mesa at inayos ang mga pagkain ng lalaki. Itapon mo ang mga pagkain yan. Hindi ako nagugutom. Muling saad nito nang makalabas ng banyo. Kailangan mong kumain, sir. Kung nakikita mo lang ang sarili mo, kahit pagkain naawa sa abs mong namamayat na. Parang wala lang sambit ni Kyla. Don't make me repeat what I said. Hindi ako nagugutom, kaya alisin mo ang mga pagkain yan. Pagmamatigas talaga ng lalaki. Ano ka ba, bata, para kailangan pang pilitin? Sa tingin mo ba kung di lang ako kapos, hahayaan kitang mamatay sa gutom? So please, kumain ka na. Huwag mo namang pahirapan ng mga taong nasa paligid mo. Nagkakaganyan ka dahil lang sa babae na hindi mo naman dapat pinag-aaksayahan ng buhay. Mahabang salaysay ni Kyla na lalong nagpadilim sa mukha ng lalaki. Hindi isang plastic si Kyla upang maging anghel at ipokrita sa harapan ng lalaki. Ang ayaw niya sa lahat ay ang pinababayaan ng sarili dahil lamang sa mga taong hindi naman dapat pag-aksayahan ng luha at oras. Who the hell are you para sabihin sa akin yan? Wala kang alam sa pinagdadaanan ko. So shut the hell up. Wala nga akong alam. Pero ikaw, may alam ka ba kung gaano na nahihirapan ng mga taong nasa paligid mo? Dahil lang sa babaeng hindi para sa'yo, sasayangin mo ang buhay mo? Marami pang babae ang mamahalin ka ng sobra. Pikit matang hinayaan ni Kylang magwala ang lalaki sa kaniyang harapan. Binasag nito ang mga gamit na nahawakan ngunit hindi nagpatinag si Kyla. Sino ka para pangaralan ako? Isa ka lang nurse at pera lang ang mahalaga sa'yo. Wala kang karapatan dahil wala kang alam. Wala nga akong alam, pero nakikita mo ba ang sarili mo? Nakakaawa ka, tapos yung babaeng nang iwan sa'yo masaya na sa buhay niya. So sir, sinong kawawa sa inyong dalawa? Hindi ba ikaw? Prangkang sambit ni Kyla. Dumaan ang matinding sakit at lungkot sa mga mata ng binata. Namula ang mata nito at unti-unting nangilid ang luha sa gilid ng mata. Malungkot na nakatitig lamang si Kyla sa kanya. I love her. Pero bakit ang dali sa kanya nabitawan ako? Hindi ko maintindihan. Puno ng sakit nitong sambit sa dalaga. Siya yung buhay ko. Pero bakit ganun? Para niya akong pinatay. Ginawa ko naman ang lahat. Binigay ko ang lahat hanggang sa maubos ako pero bakit? Dagdag pa niya. Minsan sir, kailangan mong matuto para hindi mo na maranasan ng mga yan. At saka, tandaan mo, may isang babaeng gagawin ng lahat para sa'yo. So tama ng pagtatantrums, kumain ka na. Malambing na tura ni Kyla at muling lumapit sa binata. Hindi naging agresibo nang subukan niyang tulungang maupo sa upuan. Bakas na bakas pa ang luha sa mata nito
na nawala ng buhay at pag-asa. Hindi napigilan ni Kyla kaya pinunasan niya ito gamit ang kamay. Napapiksi pa ang lalaki sa ginawa niya ngunit bumalik din sa dati. Kumain ka na. Kaya mo ba? O ako magpapakain sa'yo? Tanong niya sa binata. I can do it. Tipid nitong sagot at kumain ng mag-isa. Natahimik ang lalaki at kumalma ito siguro dahil sa nalinawan ito kahit papaano sa sinabi niya. Tinuloy na lamang ni Kyla ang trabaho at hinayaan ng lalaking i-enjoy ang pagkain. Dahil hindi rin ito maawat sa panayang subo. Napangiti ng tipid si Kyla dahil inaamin niyang naawa siya sa lalaki. Lumipas ang 2 linggo at naging madali na ang trabaho ni Kyla. Paminsan-minsan ay nagmamatigas pa rin ang binata ngunit iniintindi na lamang niya ito. Kyla, pakihanda naman ang paliguan ko please. Aniya ng binata, nakababangon lang sa pagkakahiga. Isang himala Policarpio na maliligo ka ngayon. 2 linggo na kitang pinipilit na maligo pero ayaw mo. Ano, kahit ikaw mismo nabahuan sa sarili mo? Pambibwisit ni Kyla sa lalaki. Huwag mo kong umpisahan at kagigising ko lang. Pwede ba? Huwag mo kong tawaging Policarpio. Oli ang pangalan ko. Asus, kung anong bantot mo ganun din ang pangalan mo eh. Dagdag pang pangiinis ng dalaga at sinabayan pa ito ng malakas na halakhak. Sige, bisitin mo pa ako nang makatikim ka sa akin. Pagbabanta ng binata ngunit dahil hindi niya nakikita ang dalaga, wala itong magawa. Nabulag si Oli 5 taon nang nakakalipas dahil sa isang aksidenteng kinaharap nila ng dating nobya. Simula nang mawalan siya ng kakayahang makakita, iniwan din siya ng dati niyang nobya. Ito ang naging dahilan kung bakit ito nawala ng pag-asa sa buhay. At ikinulong ang sarili sa madilim na mundo. Tulad ng ilang taon na niyang nakikita, puro kadiliman. Ito naman parang hindi naman mabiro. Sige, hahanda ko ng panligo mo. Nga pala, lalabas tayo dahil pupunta tayong mall nang makalanghap ka naman ng polusyon. Aniya niya bago tumungo sa loob ng banyo. Inihanda niya ang paliguan ng lalaki at inihanda din niya ang mga susuotin nito. Pagkatapos ay tsaka niya inalalayan ito pasakay sa bathtub at iniwan ito upang makaligo ng tahimik. Kyla! Biglang tawag ng mayordoma ng mansyon. Nagtaka pa si Kyla dahil namumutla ito at para bang may malaking problemang kinaharap. Lumapit siya sa ginang at nagtataka niya itong tinignan. Malaki iha, dahil ang dating nobya ni senyorito ay nariyan na naman sa labas ng bahay. Hindi ko pala nasabi sa'yo na palaging nagpupunta ang makapal na babae na yun dito sa tuwing katapusan ng buwan. Ani ng ginang. Ano pong ibig niyong sabihin? Sa anong dahilan po? Ibig niyong sabihin palagi? Pangungumpirma niya. Tumango ang ginang at sinamahan siya upang makalabas ng mansyon. Sa may gate, naroon ang maputi at sopistikadang babae. At sa likod nito ay isang mamahaling sasakyan. Papasukin mo ako sa loob, matanda! Hindi mo ba ako nakikilala? Ako ang nobya ng amo mo. Makita mo, ipatatanggal kita sa trabaho. Walang modo nitong sigaw sa security guard. Naku, ma'am. Mahigpit na paalala sa akin ng mayora ay hindi ka na parte ng buhay ng anak niya. Hindi na ikaw ang nobya kaya hindi ka pwedeng pumasok sa loob. Uwi ka naman ng security guard. Hindi nagpatalo ang babae at nagpumilit itong pumasok sa loob. Ngunit napahinto nang makaharap niya si Kyla na masama ang tingin sa babae. Sino ka namang muchacha ka? Ikaw bang nag-aalaga sa walang silbing lalaki na yon? Tanong nito na may halong pangiinsulto na nagpakulo sa dugo ni Kyla. Sino namang nagpapasok ng espasol dito? Miss, hindi ka pwede dito. Dapat sa may tindahan ka ng tinapay. Hindi mo din ba alam ang tamang shades ng mukha mo? Bira ni Kyla na nagpabagsik sa itsura ng babaeng nasa harapan niya. Ba't ang kapal ng mukha mong sabihin sa akin yan? Isa ka lang namang basura. Ako ang girlfriend ng amo mo, kaya iharap niyo siya sa akin. Pagwawala pa nito. Hinayaan ni Kyla ang babaeng makapasok sa loob ng mansyon. Dito siya nagsisigaw habang paulit-ulit isinisigaw ang pangalan ni Oli. Ilabas niyo si O! What are you doing here again, Sabrina? Malamig at walang ganang tanong ni Oli sa babae.
Nakatayo ito sa tuktok ng hagdan kaya mabilis na lumapit si Kyla upang alalayan itong makababa. Sa pagkakaalam ko, wala na akong obligasyon pa sa'yo. Dagdag pa ni Ollie. Lalong umusok ang ilong ng babaeng si Sabrina dahil nagbago bigla ang binatang nasa harapan. Malamig ang boses nito at tila hindi na patay sa kanya. Lumipat pa ang mga tingin ng babae sa babaeng nakaalalay sa binata at mas lalo siyang kinain ng inggit. Ano bang pinagsasabi mo, love? Bumalik na ako para sa'yo dahil miss na kita. Pinalungkot pa nito ang boses at umiyak ng peke. Napairap sa kawalan si Kyla dahil sa nakakasuko ang itsura ng babaeng nasa harapan. Idagdag pa ang iyak nito nakita namang pilit at peke. Get out! Napanganga pa silang lahat dahil sa sinabi ni Ollie. Ang inaasahan kasi nila ay magpapauto ito sa babae. Iiyak at magmamakaawang huwag siyang iwan. Anong sinabi mo? Ollie? Bakit mo ba ginagawa ang bagay na to? Dahil ba sa babaeng yan? Niloko mo ko? Dinuro pa niya si Kyla. Excuse me, Espasol. Hindi ka ba nahiya sa sinabi mo? Siya pang nanloko kung ikaw naman ang nang-iwan sa kanya? Utak mo ba may ubo? Ang kapal ng mukha mo? Hasik ni Kyla dahil hindi na niya mapigilan ang init ng ulo sa babaeng nasa harapan. Kaunti na lamang ay kakalad ka rin na niya ito palabas ng bahay. At sino ka para sabihan mo ko ng ganyan? Oli naman, love. Nagbalik na ako. Please naman, kausapin mo ako. Bumalik ka na sa akin. Desperadang sambit nito at sumubok pang lumapit kay Ollie, ngunit pinigilan siya ni Kyla. Kung wala ka nang kailangan sa boss ko, makakaalis ka na. Dahil nanggugulo ka lang naman. Isa pa, para kang tanga. Sino bang mahal ang mangiiwan at babalik dahil lang sa may kailangan? Huwag na tayong maglokohan dito. Alam kong perang pinunta mo rito. Diretsahang saad ni Kyla. Sino ka ba para makailam sa amin? Isang sampal ang pinakawalan ni Kyla sa babae, kaya napasubsob ito sa lapag. Did she slap you? May pag-aalala sa tono ni Ollie at sumubok kalapin kung saan nakatayo ang dalaga. Nahawakan ni Ollie ang dalaga sa braso kaya hinila niya ito patungo sa kanya at niyakap mula sa likuran. Nag-alala siya nang marinig niya ang malakas na tunog ng sampal. Damang-dama ni Ollie ang nanginginig na kamay ni Kyla. Hinawakan niya ito at ikinulong sa malaki niyang kamay. Ollie, sinampal niya ako. Hagulgol nito pero hindi siya pinansin ng lalaki. Deserve mo ang masampal dahil gaga ka. Babalik-balik ka rito pero nung iniwan mo siya, hindi ka man lang umiyak ng ganyan. Hindi ka na niya kailangan. Wala ka na sa kanya. At dapat lang napagdusahan at pagsisihan mo ang sinayang mo. Matapang na sigaw ni Kyla sa babae. Hinila niya na si Ollie papanhik sa ikalawang palapag at hindi na rin nila pinansin pa ang mga tawag at hagulhol ng babae. Thank you. Ani ni Ollie nang makapasok sila sa kwarto nito. Wala yon. Aniya at nginitian ito kahit hindi siya nakikita. Iniwan muna ni Kyla ang binata at muling lumabas sa living room para tignan kung naroon pa ang dalaga. Hindi nga siya nagkakamali dahil hindi pa rin ito umaalis ng mansyon. Ganyan ba talaga kakapal ang mukha mo? Kaya hindi ka pa rin umaalis hanggang ngayon? O baka gusto mong kalad ka rin kita palabas ng mansyon? Hindi na nagtimpi pa si Kyla ipakita ang tunay na ugali sa babaeng nasa harapan niya. Hindi rin ito nagpatalo dahil lumapit din sa kaniyang babae at pinantayan ng nakamamatay niyang tingin. Nagsubukan sila ng tapang at lakas kung sino nga ba ang mananalo sa kanilang dalawa. Babalikan ako ni Ollie at magiging basura ka na lang sa kanya. Dinuro pa niya si Kyla na nagpaatras sa dalaga. Ang tanong, babalikan ka pa kaya niya? Tingin mo ba, habang buhay magiging tangang tao sa'yo? Tingin mo ba hindi ka kayang alisin sa puso at isip niya? Umpisa pa lang to, Sabrina. Hindi ka nararapat kay Ollie dahil masama kang tao para iwanan ng lalaking minahal at ginawa sa'yo ang lahat. Mahabang salaysay ni Kyla. Ang kapal ng muka! Hindi na pinatapos ni Kyla ang babae at kinaladkad niya ito gamit ang paghila sa buhok. Wala siyang pakialam kung magsisigaw ito at hindi rin naman siya inawat ng security guard. Ito na ang huling tapak mo sa mansyon na to, Espasol.
Ayoko nang makita ka pang nakaaligid kay Policarpio dahil mapapatay kitang hayop ka. Sigaw niya sa babae dahil na rin sa takot ng babae kay Kyla ay mabilis itong sumakay ng sasakyan at pinaharurot palabas. Napahawak si Kyla sa sintido dahil sumasakit ito. Malakas ang pakiramdam niya na napunta sa wala ang lahat ng effort na ginawa niya. Babalik na sana siya nang makita si Aling Susan na humahangos patakbo sa kanya. Iha, tulungan mo kami. Ang senyorito nagwawala at sinasaktan niya ang sarili niya. Hysterical nitong sabi at panay ang tulo ng mga luha niya. Mabilis tumakbo si Kyla pabalik sa mansyon. Hindi na nga niya marinig ang ingay ng mga nababasag na bagay dahil sa bilis ng tibok ng puso niya. Nadatnan niyang duguan ng kamao ni Ollie at nagkalat ang mga bote ng alak sa sahig. Nagtaka si Kyla dahil sinigurado niyang walang alak na mahahawakan ng lalaki. Nay, kayo bang nagbigay ng mga bote ng alak na to? Tanong niya sa matandang lumuluha sa gilid niya. Pasensya ka na. Nanghingi kasi siya at hindi ko matanggihan dahil nagalit siya sa akin. Sumbong ng ginang. Ako na pong bahala sa kanya, Nay. Magpahinga na po kayo. Buong tapang nasambit ni Kyla kahit nanginginig ang mga tuhod niya dahil ibang presensya ng lalaking nasa harapan niya. Sumunod ang ginang sa kanya at lumabas na ito ng silid at naiwan si Kyla at Ollie. Ang akala ni Kyla ay maayos na ang lalaki, ngunit nagkakamali siya dahil nakikita niya kung gaano kamiserable ang lalaki ngayon sa harapan niya. Ang mga mata nito na hindi niya kailanman nakitaan ng sigla at saya ay mas lalong nawala ng ganang mabuhay. Ollie? Mahinang tawag niya sa binata na nagpahinto rito sa pagsuntok sa nakakaawang pader. Lumingon ito sa kanya ngunit ang tingin nito ay parang nakikita si Kyla. Hindi mo akalain na bulag ang binata. Nakakapaso at nakakalunod ang mga mata nito. What? I'm okay. Please get out. Kaya kong sarili ko. Malamig nitong sabi na nagpalunok kay Kyla ng 2 beses. Hindi ako aalis dahil alam kong kailangan mo nang makakausap sa mga oras na to. No, you're wrong dahil kaya kong sarili ko. Tumalikod itong muli at nanatiling nakatayo. Pinagmasdan ni Kyla ang dumudugo nitong kamay, ang taas-babang balikat at iilang hikbi ng binata. Gusto niya itong yakapin ng mahigpit at sabihing magiging maayos din ang lahat, na narito lamang siya para sa kanya, na bakit hindi na lamang siya ang mahalin ng lalaki. Ollie naman, hanggang kailan ka ganito? Hanggang kailan mo balak mabuhay sa madilim na mundo na to? May babae pang magmamahal sa'yo ng higit pa sa inaakala mo. Magmamahal sa akin ng higit pa sa inaakala ko? Bakit? May tatanggap pa ba sa akin kung wala na akong silbi? Nabulag ako at kahit kailan na hindi na ako makakakita. Hiyaw ng lalaki na nagpahinto kay Kyla sa pag-iyak ng tahimik. Hindi na ako kailanman makakakita. Kaya sabihin mo sa akin, sino pang Ako! Putol ni Kyla sa lalaki. Ako, Ollie. Kaya kitang mahalin sa higit pa sa inaakala mo. Tatanggapin kita ng buo, aalagaan kita, at mamahalin ng walang kapantay. Hindi na napigilan pa ni Kyla ang isang bulat ang tunay na nararamdaman para sa binata. Matagal na niyang pinag-isipan ang tungkol sa bagay na to. Ang akala niya ay naaawa lang siya sa binata kaya ganito na lamang ang pag-aalala niya. Ngunit hindi. Iba na ang pagtingin niya sa lalaki. Gusto niya itong mapasaya tulad ng hinihiling nito na deserve at nararapat lamang sa kanya. Stop kidding, Kyla. Hindi ako nagbibiro, Policarpio. Mahal na kita. Gusto na kita. At hindi ako nagbibiro. Saad ni Kyla sa nakatalikod na binata. Umaasa si Kyla na haharapin siya ng lalaki ngunit hindi nangyari. Paano mo mamahalin ang isang tulad ko? Paano? Naawa ka lang. Sagot ng binata sa nasasaktang tono. Tumingala pa ito at inilagay ang dugo ang kamay sa muka at saka ito humarap sa babae. Napanganga si Kyla sa natuklasan. Puno ng luha at lungkot ang mga mata ng lalaki. Kung mahal mo talaga ako,
pwede ko bang hilingin sa'yo na dito ka na lang sa tabi ko? At kailanman ay huwag mo akong iwanan? Bago pa makasagot si Kyla ay bigla na lamang pumikit ang mga mata ni Ollie at bigla itong bumagsak sa sahig. Mabilis niya itong dinaluhan at nagsisigaw siya upang makahingi ng tulong. Namutla pa siya nang makitang sleeping pill sa may paanan ng binata. Wala na itong laman at kinain na nga siya ng takot dahil maaaring mawala sa kanya si Ollie. 3 araw ang lumipas at hindi pa rin nagigising si Ollie. Ngunit wala na sa bingit ng kamatayan ang buhay nito. 3 araw na ring walang pahinga at tulog si Kyla dahil sa pagbabantay niya sa lalaki. Iha, magpahinga ka na kaya muna. Ako nang bahala sa anak ko. Sabi ng ginang sa kanya na kauuwi lamang nung isang gabi dahil sa nangyari sa lalaki. Okay lang po. Kasalanan ko to. Kundi lang po ako umalis ng araw na yun, hindi ito mangyayari kay Policarpio. Sagot naman niya sa ginang. Mahal mo na talaga ang anak ko. Naibulalas ng ginang na nagpatigas sa buong katawan ni Kyla. I'm sorry po. Hindi ko napigilan na mahalin ang anak niyo. Pinigil ko naman pero tuluyan na po akong nahulog sa kanya. Pag-amin ni Kyla sa ginang. Hindi ako galit sa'yo. Bagkos masaya ako dahil alam kong may totoo nang magmamahal sa anak ko. Maipagkakatiwala ko na siya sa tamang babae na mamahalin at tatratuhin siya ng tama. Tugon ng ginang at hinimas pa nito ang likuran ng babae upang patahanin sa pag-iyak. Walang mapaglagyan ng ligaya at gaan ng loob dahil hindi nagalit sa kanyang amo. Mas nakahinga siya ng maluwag dahil hindi na niya kailangang pang itago ang tunay na nararamdaman. Nag-umpisa lamang mahulog ang loob ni Kyla sa binata nang makita niya itong nakaupo sa may Teresa. Ang gwapong mukha nito na nakatingin sa labas kahit walang nakikita. Ang mga mabilis na pagtawa at ngiti nito sa kanya. Ang bugnot nitong itsura sa tuwing inaasar niya. Nakikita niyang isang mabuting lalaki si Ollie. Nakikita rin ni Kyla na magiging mabait itong ama at asawa sa magiging pamilya. Isa bang kahibangan kung umaasa si Kyla na sana siya na lamang ang maswerteng babaeng yon, na siya na lamang ang piliin at mahalin ito. Marami pong salamat, ma'am. Totoo at sinserong sambit ni Kyla sa ginang bago ito naglakad palabas ng silid. Naiwan si Kyla at ang tulog na si Ollie. Kinuha pa niya ang kamay nito at inilagay sa kanang pisngi. Dinamdam ang kainitan ng balat nito at nagpapatunay na buhay at humihinga pa. Gising ka na, Ollie. Hindi ka ba nagugutom? 3 araw ka na rin hindi umiinom at naliligo. Nahihibang nakausap niya sa lalaki kahit hindi siya nito naririnig. Sinabi ko lang naman na mahal kita. Bakit naman nagpakamatay ka? Ganun mo ba kaayaw sa akin? Alam mo ba na sobrang ganda ko? Saan ka pa ba makakahanap ng tulad ko? Biro pa niya. Gumising ka na, okay? Mag-uusap pa tayo tsaka bigyan mo naman ako ng chance na mahalin ka. Pwede? Itinuloy ni Kyla ang pakikipag-usap sa binata hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Hindi niya naabutan kung paano bumukas ang mga mata ni Ollie at ang paghaplos nito sa pisngi ng babae na inakala niyang guni-guni lamang. Naalimpungatan si Kyla nang marinig ang boses na tila nagtatalo. Mabilis pa siyang nakatayo sa pagkakahiga sa kama nang bumungad sa kanyang puting kisame. Nakita pa niya si Ollie na nakaupo sa sofa habang kausap ang ina nito. I don't want to, Mom. Hindi na ako makakakita pa. It's been what? 5 years. Pero may nagmatch ba na donor? Wala. So please, stop this nonsense at hayaan mo na lamang ako. Dinig ni Kyla na sambit ng lalaki. Anak naman, iiwan mo na lang ba ako? Iiwan mo na lang ba si Kyla na minamahal ka? Anak, makakahanap ako ng donor mo. Anak naman, wag mo naman akong iwanan. Hagulhol ng ginang na nakaluhod sa paanan ni Ollie.
Hindi maintindihan ni Kyla ang nangyayari sa mag-ina. Hindi pa rin siya napapansin ng mga ito kaya nanatili siyang nakikinig at nanunood. I can't live like this forever, Mom. Hindi ko kayang mabuhay ng ganito kamiserable. Daig ko pa ang patay na humihinga. Hiyaw ni Ollie. Kaya ba ang solusyon mo ay magpakamatay na lamang? Ganun ba? Sinong matinong tao ang pipiliing wakasan ng sariling buhay dahil lamang sa ganito? 28 ka palang anak at marami ka pang pagdadaanan. Nakikiusap ako anak, please. Isang pagkakataon pa. Pagsusumamo ng kaniyang ina. Just this one, anak. Baka may mahanap na akong donor na magmamatch sa'yo. Just this one, please. Hagulhol ng kanyang ina. Nanatiling nanahimik si Kyla at hindi na lang nagtanong pa dahil alam niya sa sarili na wala siyang karapatan panghimasukan ng buhay ng mag-ina. Naging maayos na ang pakiramdam ni Ollie kaya na-discharge na ito sa ospital. Ngunit wala pa rin silang kibuan ni Kyla. Nahihiya kasi ang babaeng pangunahan ng usapan kung hindi man nga ito nakakuha ng sagot nang umamin siya sa lalaki. Mom, leave me alone for now. Gusto ko lang mag-isip at mag-isa. Sambit ni Ollie sa malabig na tono at mas lalong nagpabigat sa damdamin ni Kyla. Pakiramdam kasi niya ay iniiwasan siya ng binata at ayaw siya nitong kausapin. Anak naman! Wala akong gagawing ikapapahamak mo, Mom. I'll promise. Gusto ko na lang mapag-isa kahit ilang araw lang. Alright. Sumusuko ng pagpayag ng kaniyang ina. Nang makarating sila sa bahay, ang ina nito ang umalalay sa lalaki patungong silid nito. Naiwan si Kyla sa living room na may bigat na pakiramdam, ngunit mas pinili na lamang niyang sundin ang gusto ng binata. Tumagal ito ng ilang araw at hindi na siyang nagdadala ng pagkain nito o tumutulong dito. Ngunit isang araw, biglang nagbago ang lahat dahil bumalik sa dati si Ollie na pinagtaka ng lahat. Maski si Kyla na tahimik lamang na nagmamasid ng mga panahong yon. Nasaan na si Ollie, baby, tita? I thought bababaan niya ako kapag dumating ako. It's been 1 decade simula nang magkita kami, but still ganito pa rin siya. Pagtatampo ng babae, nakararating lamang sa mansyon dala ang 10 box ng pasalubong. Maganda ang babae dahil mukha itong modelo at nasa late 30s. Mahaba ang buhok at malaporselana ang kulay ng kutis nito. Maamo ang mukha ngunit hindi magandang pakiramdam niya sa babae. Pababa na si Ollie, Maribeth. Hintayin mo lang dahil excited ang batang yun na makita ka ulit. Maligayang sambit naman ng ina ni Ollie. Dapat lang tita dahil umuwi pa ako dito kahit ayaw ng bakulaw na yun. Kumusta ka na ba, iha? Balita ko isa ka ng sikat na modelo sa Paris. Not really, tita. Dahil hindi ko naman ginusto ang maging modelo, lalo na't napakagulo ng buhay ko ngayon. Sagot ng magandang babae sa ginang. Lalong nawala ng gana si Kyla nang makita si Ollie na halos magkandadapa sa pagbaba ng hagdanan. Malungkot na nakatingin sa lalaki ang babae na may malaking ngiti sa muka. Sobrang maliwalas na ang mukha nito kumpara sa mga nagdaang araw. Honey, anong nakahain mo? At dinalaw mo ata ako ngayon. Kamusta ka na? Maligayang tanong ni Ollie sa babae. Ang babae nang tumayo upang salubungin ng lalaki at isang mahigpit na yakap ang sinalubong nila sa isa't isa. Inalalay niya pa itong maupo sa sofa katabi niya. Hindi kinaya ni Kyla ang nakikita kaya nagpaalam ito na magtutungo sandali sa silid upang makapagpahinga. Nagpaalam na rin ang ginang na may pupuntahan pang importanteng lugar. Naiwan si Ollie at ang babae. So, nurse mo palang magandang babae na yon, baby Ollie. Ang swerte mo naman. Panunuyan ng babae sa binata na inismiran lamang siya. I don't know, and I don't care kung ano man ang itsura niya. Really? Paano kung sabihin ko sa'yo na saksakan ng gandang nurse mo? She has this body na kahit sino man ay walang makakatanggi. Those boobies na you can't imagine how gorgeous. Her goddess face na pasok sa pagmumodelo. Oh, I forgot. Her flat tummy and small waist is so damn good. Pamumuri ng babae na nagpakunot sa kilay ni Ollie.
Hindi niya inakala na ganun pala kaganda ang babaeng nurse. Alam niyang maganda ito dahil maganda ang kalooban niya. Biglang pumasok sa isip ni Ollie ang larawan ng babae at bigla na lamang kumabog ang kaniyang dibdib. Sigurado ka ba na hindi mo pa girlfriend ang babae na yon? Kailan ka pa naging mabagal, Ollie? Huwag mong sabihin na patay na patay ka pa rin sa babaeng kulugo mong ex. I'm not. Mabilis na tanggi niya sa babae. She loves you. You know that, right? Muling tanong niya sa lalaki. Who? Your nurse. She loves you. Nakikita ko sa mga mata niya kung paano siya masaktan habang nakatingin siya sa atin kanina. Napatigil sa kawalan ng pagsimsim sana ni Ollie ng tsaa dahil sa narinig sa babae. At saka muling pumasok sa isipan niya kung paano umamin ng dalaga sa kanya. Ngunit hindi pa rin niya ito nabibigyan ng sagot. I don't know. Honey, ayokong saktan siya. Sa isiping magiging mabuting asawa o boyfriend ako. Alam mong hindi na ako makakakita pa kahit kailan. Bahagyang may bumara sa lalamunan niya. Kung mahal ka talaga ng babae, Ollie, hindi niya isipin ang tungkol sa bagay na yan. Gago ka kapag pinakawalan mo ang ganung babae. Sagot naman ito. Naging palaisipan kay Ollie ang sinabi ng pinsan dahil may punto ito. Mas sumaba ang usapan nilang dalawa hanggang hindi nila namalayan ang paglipas ng oras. Nagpaalam na ang babae at naiwan namang tulala si Ollie sa living area. Napatingin sa kawalan si Ollie nang makarinig ng may hinang yapak at nang maamoy niya ang natural na bango ng babae ay kilala na niya ito. Kahit na hindi niya alam kung saang banda nakatayo ang babae. Gabi na, Policarpio. Oras na ng pagtulog mo. Malamig nitong sambit. Gustong mainis ni Ollie dahil tinatawag siya ng babae sa totoong pangalan niya. Pero may parte sa puso niya na kinikilig siya. Nakakabak lamang sabihin ngunit kinikilig talaga si Ollie sa tuwing naririnig niya ang pangalan sa labi ng babae. Galit ka ba? Aniya. Hindi. Tara na. At ihahatid na kita sa silid mo pasado 11:00 na ng gabi. Lumapit si Kyla sa lalaki upang alalayan ito. Nang bigla na lamang siyang hinila nito kaya bumagsak siya sa ibabaw nito. Tatayo na sana siya nang maramdaman niyang pagpulupot ng mga braso ng lalaki sa bewang niya. Pinilit niyang tumayo ngunit hindi siya gustong bitawan ng lalaki. Ano ba sa palagay mong ginagawa mo, Ollie? Naiiritang tanong ni Kyla sa binata. Sa sobrang lapit ng mga mukha nila, damang-dama nila ang hininga ng isa't isa. I'm sorry kung hindi pa rin kita mabigyan ng sagot sa ngayon. Ayoko lang naman na pagsisihan mo sa huli ang pagmamahal sa akin dahil bulag ako. Hindi na ako makakakita pa. Malungkot na wika ng lalaki na nagpatahimik kay Kyla. Humiga na lamang si Kyla sa dibdib nito at dinig na dinig niya ang mabilis na tibok ng puso nito. Para itong musika sa pandinig ni Kyla. Hindi naman kita minahal dahil doon eh. Tanggap ko naman ang lahat at isa pa. Hindi naman hadlang ang pagiging bulag mo para hindi ka mahalin. Minahal kita dahil alam ko na mabuti kang tao. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin. Mahinang bulong ni Ollie. Hinawakan ni Ollie ang ulo ng babae at itinaas ito. Kinapa niya pa ang mukha nito at kahit hindi niya ito nakikita, alam niya na saksakan ng ganda. Hanggang sa bumaba ang daliri niya sa labi ni Kyla. Si Kyla nang lumapit at pinagdikit ang mga labi nila. Malugod na sinuklian ito ni Ollie. Luhaang tinanggap ni Kyla ang mga halik ng lalaki, kahit na hindi niya sigurado kung magagawa ba siyang mahalin nito. Lumipas ang 2 buwan at sa wakas ay naging magnobya at nobyo na sina Ollie at Kyla. Walang araw na hindi sila masaya at nagkukulitan. Saksi ang ina ni Ollie kung paano bumalik ang dating saya ng anak. Policarpio, ano? Wala na bang ibibilis ang kilos mo? Sigaw ni Kyla mula sa labas ng banyo nito. Ito kasi ang unang beses na napapayag ni Kyla ang binata upang mag-date sila sa labas. 3 oras na rin ito sa loob ng banyo at hindi malaman ni Kyla kung anong ginagawa nito sa loob. Hold on, I'm not done yet.
Sigaw nito. Napataas tuloy ng kilay si Kyla dahil pinagtaasan siya nito ng boses. Sinisigawan mo ba ako, Policarpio? No, I'm sorry. Kapag nagbilang ako ng 3 at hindi ka pa lumabas dyan, wawasakin ko ang pintong to. Pagbabanta ni Kyla sa lalaki. Mabilis namang lumabas si Ollie na hindi pa rin nakakapagbihis. Suot pa rin niya ang roba na puti. 3 oras ito sa loob ng banyo ngunit wala pa itong ginagawa. Seriously? Natatakot ako. Bulong ng binata. Saan? Sa paglabas? Dapat sinabi mo sa akin. Maintindihan naman kita. Sige na, magbihis ka na. Hindi na tayo aalis kung hindi ka komportable. Malambing na sambit ni Kyla at hinalikan ito sa labi. I'm sorry. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Hindi ko kayang ipahiya ka sa labas. Hindi ko kaya na pagtawanan ka ng mga tao dahil may kasama kang walang silbing katulad ko. Bumuntong hininga si Kyla dahil ganito na naman ang lalaki. Pinanghihinaan na naman ito ng loob. Niyakap niya ito ng mahigpit at gumanti naman ito ng yakap sa kanya. Nanatili sila sa ganong posisyon hanggang gumaan ang loob ni Ollie. Magbihis ka na at maglakad na lang tayo sa may labas para makalanghap ka naman ng sariwang hangin. Ani ni Kyla. Sumunod si Ollie sa gusto ng babae at pagkatapos ay magkahawak silang naglakad sa may labas ng mansyon. Puno ng naglalakihang halaman ng paligid kaya malilim at masarapang maglakad-lakad. Ayaw mo bang makakita ka ulit, Policarpio? Ayaw mo na bang makita ang ganda ng mundo? Pagbubukas ni Kyla ng topic na ilang beses iniiwasan ng lalaki. Sa totoo lang, noon wala na akong gana sa bagay na yan. Dahil sinabi naman ng doktor na makakakita lamang ako kung may magmamatch ng donor sa akin. Pero wala pa rin. Kaya kahit masakit, tinanggap ko na lang. Malungkot nitong sagot. Paano kung may donor na nagmatch sa'yo? Papayag ka na ba? Nagtaka si Ollie sa mga salitang lumalabas sa bibig ni Kyla. May iba kasi siyang nararamdaman. Parang iba ang dala ng mga salitang binibitawan niya. Ano bang sinasabi mo? Masaya ako dahil makikita na kita. Pero sana pag dumating ang araw na yun, gusto kong nasa tabi kita. Ikaw ang gusto kong unang makita. Sabi ni Ollie. Ngumiti ng pilit si Kyla sa sinabi ng binata. Hindi na nadugtungan pa ang usapan nila tungkol sa donor. Tawa lamang sila ng tawa hanggang sa dumating na ang araw na kinailangang magdesisyon ni Kyla. Tanga man ang gagawin niya ngunit gusto niyang makakita ang binata. Kahit sa parang ito, siya ang mawawala ng paningin. Oo, si Kyla ang nagmatch bilang donor ng lalaki. Walang nakakaalam sa gagawin niya. Nag-iisa na sa buhay si Kyla. Ang tiyuhin niyang lasinggero ang kasama sa buhay kaya wala nang mawawala sa kanya. Gagawin niya ito dahil ayaw na niyang nakikitang nagdurusa ang lalaki. Dumating na nga ang araw ng operasyon ng lalaki. Magkatabi sila sa hospital bed. Pumatak ang butil ng luha ni Kyla bago siya unti-unting kinain ng dilim. Tumagal ng 3 oras ang operasyon at naging successful ito. Nailipat ng maayos ang mga mata ni Kyla sa binata nang walang naging komplikasyon. Mom, dumating na ba si Kyla? Ilang araw ko nang hindi naririnig ang boses niya, Mom. Tanong ni Ollie sa ina. Anak, hindi ko alam. Matapos kasi niyang mahatid ka rito sa ospital, bigla na lamang siyang nawala. Pero baka may mahalaga lang siyang ginawa. Sagot naman ng ina niya kahit ang totoo ay nag-resign na ang babae sa trabaho. Lumipas ang 4 na buwan at tuluyan ang gumaling si Ollie. Nakakakita na ito kahit paano at ni minsan ay hindi na nagparamdam si Kyla sa kanya. Pinahanap niya ito ngunit hindi niya ito nakita. 3 buwan na ring buntis si Kyla sa mga panahong ito. Hawak siya ng kaibigan niyang si Denden upang bumalik sa ospital. Ang gaga mong babae ka? Bakit mo idinonate ang mga mata mo? Hindi mo ba alam na kailangan mo rin ng mata? Pagalit na sambit ni Denden kahit 3 buwan nang lumipas ay nanggigigil pa din ito sa katangahan ng babae. Dumiretso sila sa doktor ni Kyla nang hindi sinasadyang makabungguan niya ang isang binata.
Mabuti na lamang at mabilis siyang nahawakan ng lalaki. Are you okay? I'm sorry. Hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko. Hinging paumanhin ng lalaki kay Kyla. Sa hindi malaman na dahilan ngunit pamilyar kay Kyla ang amoy ng lalaking nasa harapan niya. Kilalang kilala pa nito ang boses ng lalaking kahit tagal niyang hindi nakikita. Oh, okay lang ako. I'm sorry again. Aniya pang muli. Naramdaman ni Kyla ang pagbitaw ng binata sa kamay niya at nakaramdam siya ng takot at gusto niyang muling abutin ang kamay nito. Ngunit napatigil ito nang marinig niya ang sinabi ng lalaki. Honey, yes, narito na ako. Hintayin mo na lang ako sa labas. May balita na ba sa pinapahanap ko? Dinig ni Kyla na sabi ng lalaki. Tsaka lamang narinig ni Kyla ang papalayong yapak nito. Bumuhos ang mga luha niya habang dinadama ang init ng balat nitong dumampi sa malamig niyang balat. Gaga, bakit ka umiiyak? Kilala mo ba si Pogi? Bulong ng kaibigan sa kanya. May kasama ba siya? Garalgal na tanong ni Kyla sa kaibigan. Sino? Nagtataka namang tanong ng kaibigan niya. Yung lalaki. Tumingin naman ang kaibigan niya sa destinasyon ng lalaking nakabungguan ng kaibigan. Oo, magandang babae na buntis. Pumasok sila sa OB clinic. Teka nga, kilala mo ba ang lalaking yun? Muling bumuhos sa mga luha ni Kyla dahil sa narinig na sinabi ng kaibigan. Kung ganoon ay hindi siya hinanap ng lalaki at mukhang masaya na ito sa babae at magkakaanak na rin sila. Umuwi si Kyla sa apartment nito, nawasak ang puso at tumatangis dahil sa sama ng loob. Kyla, ilang araw ka nang nagmumukmuk dyan. Ano ba talagang problema? Nagkaganyan kasi mula nang makabungguan mo ang lalaking yun. Nag-aalalang tanong ni Denden sa kaibigan. Sobra na kasi ang pag-aalala niya sa kaibigan dahil palagi itong umiiyak at nagmumukmok sa silid. Hindi na niya nakita ang dating masayang kaibigan. Hindi pa nakatulong sa babae ang pagkawala ng paningin dahil sa sobrang katangahan sa pag-ibig. Ang bilis niya akong nakalimutan. Sa bagay, ginusto ko to. Ang mahalaga masaya siya. Nahihibang nasad ni Kyla sa sarili. Nag-aalalang pinapanood lang ni Denden ang paghihirap ng kaibigan. Wala siyang magawa dahil sinasarili nito ang mga problema niya. Bumangon pa ito ng may pagmamadali nang bigla itong sumubsob sa malamig na sahig. Nagtitili si Kyla dahil naramdaman niya ang pagsakit ng tiyan niya. Pati na rin ang malapot na likido na lumabas sa pang-ibaba niya. Lumipas ang 5 taon at nakabalik na si Ollie sa dating buhay. Isa na siyang tanyag at makapangyarihang CEO ng isa sa kilala at sikat na kumpanya. Hindi siya napagod na ipahanap ang babaeng bigla na lamang nawala ng walang paalam. Walang nakakaalam kung anong nangyari kay Kyla at kung nasaan ito ngayon. Ollie! Tawag ni Honey ang babaeng pinsan niya habang karga ang anak niyang babae. Nagtaas ng tingin si Ollie sa babae at napansin niya agad ang dala nitong brown envelope. May ibabalita ako sa'yo pero sana'y huwag kang magugulat, Ollie. Tungkol ito sa nurse na nag-alaga sa'yo. 5 taon nang nakakalipas. Diretsahang sambit nito. May balita na ba kay Kyla? Nasaan siya? Aniya sa puno ng pananabik na tono. Hindi mo ba inalam kung sinong donor mo 5 taon lang nakakalipas? Ang tanga niyo para hindi man lang inalam kung sino ang donor. Hiyaw ng babae na nakaagaw lalo sa atensyon ni Ollie. Anong ibig mong sabihin? Ang nurse mo ang donor ng mga mata mo, Ollie. Siya lang ang nagmatch sa'yo. Ang mga mata mo ngayon ang mata ng babaeng matagal mo nang hinahanap. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Ollie ang sinabi ng pinsan. Pinanlamigan siya at unti-unting nanginig ang bawat himaymay ng katawan niya. Hindi rin niya napigilan ang paglagaslas ng mga luha sa kaniyang mga mata. Napahawak siya sa mga mata niya. Kaya pala sa tuwing titingin siya sa salamin ay parang may kakaiba sa mga mata niya. Hindi ko alam. Hagulgol niya.
May hindi ka pa alam tungkol sa kanya. Sa pagkakataong ito, mas sumeryoso ang tinig ng babae. Mas lalong naging balang lalaki sa sunod niyang sinabi. Nagkaanak kayong dalawa, Oli. Lalaki ang anak niyo na kasalukuyang nag-aaral sa Holiday Care Center. Polly Kyle Del Rio ang pangalan ng anak niyo. Hindi mo man lang ba nalaman ang plano ng babaeng niyo nang magkasama kayo? Sobra-sobrang mga sakripisyo niya sa'yo, Oli. Mahal na mahal ka ng babaeng yun. Dagdag pa ng pinsan niyang babae. Walang ibang naisagot si Oli kundi ang lumuha dahil sa bigat ng nararamdaman. 5 taon siyang namuhay ng puro pasarap habang ang mag-ina pala niya ay nagdurusa. Ang babaeng mahal na mahal siya ay nagdurusa sa loob ng 5 taon. Pinagsawa ni Oli ang sarili sa pag-iyak kahit nakakabakla ito para sa iba. Lumapit sa kaniyang pinsan niyang babae at niyakap siya ng mahigpit. Hindi niya maisip ang hirap at pagdurusa na naranasan ng babae dahil lamang sa pagmamahal nito sa kanya. Hindi niya din alam paano haharapin ng babae pagkatapos ng lahat ng sinakripisyo nito sa kanya. Napahiwalay sila sa pagkakayakap ng pumasok ang ginang. Nagtataka pa siya dahil sa nadatnan, lalo na nang makita niyang lumuluha si Oli. What happened? Nag-aalala lang tanong niya sa anak na tuloy pa rin sa paghagulgol. Mom, wala ka bang alam sa donor ko nun? Wala ka ba talagang alam? Hiyaw nito sa sariling ina na nagpagulat rito. Ano bang sinasabi mo, anak? Wala akong alam. Bastang sinabi lang ng ospital noon ay may nahanap na silang donor. Hindi nila sinabi kung sino dahil discreet daw ang pagkatao nito. Paliwanag ng ina niya. You can't believe this, tita. Kung sino ang donor ni Oli. Singit ni Honey. Tumingin sa kaniyang ginang na may pagtatanong sa mga mata. Sino? Si Kyla, ang dating private nurse ni Oli. Napasinghap ang ginang nang malaman ang totoo. Natuto pa nito ang sariling bibig dahil sa pagkagulat. Diyos ko! Iyon na lamang ang nasabi ng ginang. Lumipas ang 1 linggo at nagkaroon na ng lakas ng loob si Oli na harapin ng babae. Nalaman nila na nasa daycare ang anak tuwing Lunes hanggang Biyernes. Siya na ang sumundo sa bata. Sa pintuan pa lang, nakita na ni Oli ang batang lalaki. Kamukhang kamukha niyang batang lalaki. Kuha nito ang bawat parte ng mukha niya, ngunit ang mga mata nito ay nakuha nito sa babae. Polly, may naghahanap sa'yo, sabi ng teacher na sinunod naman ng bata. Nanginginig sa kaba si Oli na magkaharap na sila ng anak. Malamig ang bawat tingin nito sa kanya at para bang kilala na siya ng bata. Hello? Kinakabahang bati ni Oli. Do I know you, mister? Kamukha po kita. Sabi naman itong batang nasa harapan ni Oli. Inosente ang mga tingin ng batang lalaki kay Oli. Hindi na nga napigilan pa ang emosyon na nararamdaman. Mabilis siyang lumuhod sa harapan ng batang lalaki. Niyakap ito ng sobrang higpit. Hindi inalintana ang mga taong nakikita ang paghagulgol niya sa dibdib ng anak. May problema po ba kayo, mister? You know what? Sabi ni mama, ilabas mo lang daw ang lahat ng hinanakit at lungkot mo. Magiging maayos ka rin dahil parte ng buhay ng tao ang pagiging mahina. Mature nitong usal sa lalaki. Mas lalong napahagulgol si Oli dahil nakikita niyang maayos ang pagpapalaki ng babae sa anak nila. Bago pa niya ibuklat muli ang mga labi niya, may isang magandang babae na nakatayo sa likuran ng anak. Polly Kyle, nandyan ka ba anak? Naamoy ko ang pabango mo. Tara na, umuwi na tayo anak. Pasensya na kasi na-late si mama. May trabaho pa kasi akong tinapos sa massage parlor. Nakangiti nitong sambit kahit ang mga mata nito ay nakatingin sa harapan. Natulala si Oli sa nasaksihan dahil ito ang unang beses na nakita niya ang babae. Hindi siya nagkalakas loob upang tignan ang mga larawan nito. Nabighani si Oli sa angking ganda ng babae. Mama, okay lang po ako.
Mister, okay ka na ba? Hindi ka na ba sad? Tanong nito kay Ollie. Nangunot ang mga kilay ni Kyla dahil sa sinabi ng anak niya. Nagsimula na ring makaramdam ng kakaiba, para bang may nakatingin sa kanya. Anak, may kasama ba tayong iba? Nag-aalalang tanong ni Kyla sa anak. Nanatiling nakatitig si Ollie sa mag-ina niya habang lumuluha. Kinapapa nito ang nasa harapan hanggang maabot ng babae ang braso ni Ollie. Pinanood niya ang sunod na ginawa ng babae. Gulat ito at bahagyang nakaawang pa ang labi. Sino ka? Tanong nito sa basag na boses, ngunit pinanatili ni Ollie ang pananahimik. Tumaas ang hawak ni Kyla hanggang sa maabot nito ang mukha ng lalaki. Naramdaman pa nga ng mga kamay nito ang basang pisngi ng lalaking nasa harapan, hanggang sa tuluyan ng nangilid ang mga luha ni Kyla bago binanggit pa ang pangalang 5 taon nang hindi naririnig ni Ollie. Policarpio? Ikaw ba yan? Ikinulong ni Kyla ang mukha ng lalaki sa palad niya. Sabik na sabik siyang mayakap at mahagkan ito dahil sa tagal niyang nangulila sa lalaki. Binabalikan mo na ba ako? Pagsusumamo ni Kyla sa lalaki. Sa likuran nila, naroon si Denden, ang kaibigan ni Kyla. Nanunood sa dalawa at lumuluha dahil sa madamdaming pagkikita. Sa wakas, nakita niya ang muling pagkabuhay ng mga mata ng kaibigan. Natapos na rin ang paghihirap at paghihintay nito. I'm sorry. I'm sorry kung ngayon lang ako. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Hagulgol ni Ollie. Bakit ka ba humihingi ng tawad? Wala ka namang ginagawa sa akin na. Iyak sabay tawa ni Kyla. Patawarin mo ko. Muling hingi nitong kapatawaran. Lumuhod pa ito sa harapan ni Kyla habang nakayakap sa bewang nito. Pinilit siyang itayo ni Kyla, ngunit hindi ito maawat. Patawarin mo ko, Kyla. Umuwi sina Ollie at Kyla kasama ang anak nila sa dating mansyon kung saan nakatira si Ollie. Puno ng pag-iingat namang inalalayan ni Ollie ang babaeng makababa ng sasakyan at makapasok sa loob ng mansyon. Kyla, iha, sa wakas, nagpakita ka na rin sa amin. Bakit mo ginawa ang bagay na yon, iha? Hindi mo kailangang ibigay ang mga mata mo sa anak ko. Salubong ng ina ni Ollie. Humagulgol ito sa harapan ng babae. Napangiti si Kyla dahil kahit gaano katagal ang lumipas, ay kilala pa rin siya ng lahat. Hindi man niya nakikita ang mga taong nasa paligid niya, ngunit ramdam at naririnig niya ang mga hagulgol nila. Ma'am, mahal na mahal ko po si Policarpio. Kaya kong ibigay ang lahat. Gusto kong makita niyang muli ang ganda ng mundo at huwag magpakulong sa madilim na mundo. Maraming salamat, iha, pero gagawin namin ang lahat upang makahanap ng donor para sa'yo. Naibulalas ng ginang nang hindi sinasadya. Ayos lang po ako. Maraming salamat sa'yo, iha. Sinserong sambit ng ginang bago sila iniwan at kinuha muna sandali ang apo niya upang makapag-usap sila ng maayos. Prenteng nakaupo si Kyla sa single sofa habang sa harapan niya ay si Ollie na nakaluhod at nakayakap sa kanya. Panay pa rin ang luha nito. Takot na takot bitawan ng babae dahil baka muli itong mawala sa paningin niya. Ang tagal kitang hinanap. Simula ni Ollie. Tahimik lamang na nakikinig si Kyla sa bawat hinaing ng lalaki. Kung ito ang daan upang gumaan ang pakiramdam ng lalaki, ay hindi siya magsasawang pakinggan ito. Nang araw na yon, hawak na pala kita. Ang tanga ko dahil hindi kita nakilala. Ang tanga-tanga ko. Anito. Iyon ang araw na nagkabungguan sila sa ospital. Ngunit hindi siya nakilala ni Ollie. Ang araw na inakala ni Kyla na masaya na ito sa ibang babae. Si Honey, ano mo ba siya? Nahihiyang tanong niya sa lalaki. Sa wakas, matapos ang 5 taon, nagkaroon siya ng lakas upang tanungin kung sino nga ba ito sa buhay ng lalaki. She's my cousin.
Sagot ni Ollie. Pinamulahanan si Kyla ng pisngi dahil sa nalaman. Pinagseselosan kasi niya ang pinsan ng lalaki. Bakit nga ba hindi iyon pumasok sa isipan niya? Pinagseselosan mo ba siya noon? I'm sorry. Hindi ko sa'yo nasabi agad. Hinging paumanhin agad nito sa kanya. Huminga ng malalim si Kyla at kinapa ang mukha ni Ollie at hinawakan ito. Kahit hindi niya nakikita ang mukha ng lalaki, ay gusto pa rin niya itong tignan at sabihin ng dalawang salita. Mahal kita. Maligayang usal niya. Hindi yun nagbago, kaya pakiusap. Kalimutan na natin ang nakaraan at mag-focus na lang tayo sa kasalukuyan. Ayoko nang isipin pang mga panahon na nawalay ka sa akin. Narito ka na sa buhay ko, Policarpio. Yun lamang ang mahalaga. Mahabang salaysay ni Kyla. Patawad. At gusto kong malaman mo na mahal kita. Hindi rin yun nagbago. At ikaw lang ang babae sa buhay ko. Hindi ka naaalis dito. Dito ka na sa tabi ko. Sa ayaw mo man o gusto. Sagot din ni Ollie. Lumawak ang ngiti ni Kyla. Kiss mo nga ako? Pangaakit nito. Hindi nagdalawang isip si Ollie at sinunggaban niya agad ng halikang babae. Halik na ilang taon nilang hindi natikman. Halik na parang gamot na gumamot sa matagal na pangungulila nila sa isa't isa. Lumipas ang isang dekada at puno pa rin ang pagmamahal sa isa't isa si Ollie at Kyla. Biniyayaan din sila ng 2 pang anak na lalaki. Naging successful din ang operasyon niya at muling nakakita si Kyla. Ngayon ay sana'y hindi na lamang siya nakakita dahil sa tuwing nakikita niya ang asawa ay nababa na siya sa pagmumukha nito. Umalis ka sa harapan ko, Policarpio del Rio. Malamig na sabi ni Kyla habang may bit-bit na singkamas at mangkok na may toyo at asukal. Love naman, 2 buwan ka nang ganyan sa akin. 2 buwan na akong natutulog sa sala. Palagi ka pang galit sa akin. Hindi mo na ba ako mahal? Pagdadrama naman ni Ollie. Sinaman lamang siya ng tingin ni Kyla bago ibinato sa kanya ang hawak na singkamas. Mabuti na lamang at nailagan ito ng lalaki. Mas lalong nagpuyo sa galit si Kyla kaya nagpapadyak ito na parang bata. Ikaw ang hindi na ako mahal. Dahil inilagan mo ang binato ko. Umamin ka nga sa akin, Policarpio. May iba ka na ba? Sambit ni Kyla na ngayon naman ay lumuluha na. Hindi ba dapat ako ang umiiyak dahil pinapahirapan mo ko? Anong gusto mong gawin ko? I'm sorry. Pagsuko ni Ollie dahil hindi niya matiis ang tuyuin niyang asawa. Kasalanan mo to dahil binuntis mo na naman ako. I know, kaya naman tinitiis ko, hindi ba? Malay mo, magkaroon tayo ng babae ngayon. Sana nga. Ayoko na ng katulad mong sakit sa ulo. Ako pa talagang sakit ng ulo. Nahiya naman ako sa'yo. Pangiinis ni Ollie. Sasapakin na sana ni Kyla ang lalaki nang pumasok ang mga anak nila na bugnot ang mga muka. Si Polly, Kyle, Carrie at Pio na mukhang may problemang kinakaharap. Mga anak, may problema ba tayo? Nag-aalalang tanong ni Kyla sa mga anak. Sina kuya kasi mommy, inagaw sa akin yung babaeng nagugustuhan ko. Si Kuya Kari, siya ang nagustuhan ng unang babaeng gusto kong ligawan. Ngayon naman, nakita ng pangalawang nililigawan ko si Kuya Polly. Siya naman ang nagugustuhan niya. Sabi ng bunso nilang anak na si Pio. Anak naman, ilang taon ka palang hindi ka pa nga. Stop it, mom. Ngayong bakasyon sasamahan ako ni daddy para maging big boy na ako. Determinadong sagot ng anak nilang nasa 4th grade pa lang sa elementarya. Sinong nagsabing pumayag ako asungot? Akala ko ba big boy ka na? Bakit hindi ka ang pumunta sa klinik? Singit naman ni Ollie na nagpadabog dito, kaya nagmarcha ito paakyat sa silid. Aray! Angil ni Ollie nang sapakin siya ni Kyla dahil pinaiyak na naman ito ang anak nilang bunso. Kayo naman? Bakit kayo bad trip? Don't tell me na busted kayo. Tanong naman ngayon ni Kyla sa 2 anak niya. Umiwas ng tingin ng mga anak niya kaya naghinala siya bigla. Namumutla pa ang mga ito at nahihiyang tumingin sa kanya.
Huwag niyong hintayin na malaman ko pa sa iba dahil malilintikan kayo sa akin. Pagbabanta ni Kyla sa dalawang anak. Promise, Mommy, hindi ka magpi-freak out sa sasabihin ko. Sabi ng pangalawang anak nilang si Carrie. Tumango si Kyla bilang pagsang-ayon sa anak. Mommy, I want to donate my kid. Polly, anong problema mo? Putol ni Kyla sa sasabihin ng anak. Natatawa na rin sa tabi niya si Ollie dahil alam na niya kung saan papunta ang usapan nila. Gusto niyang inisin ito dahil namanan ng dalawang anak niya ang ugali ng ina. I want to donate my heart. Shut the hell up! Umalis kayo sa harapan ko ngayon din. Tantanan niyo ako sa donate na yan kung ayaw niyong makatikim sa akin. Parang bombang sumabog si Kyla sa mga anak niyang hay pasahay. Mas lalo lang siyang nabwisit nang marinig niya ang pigil na halakhak ni Ollie. Dahil sa inis niya ay nasabunutan niya ang asawa ng paulit-ulit at saka nito sinampal-sampal ngunit hindi naman malakas. Oh, what? Ang cute kaya. Nagmana sa iyong mga anak natin. Walang cute sa gawing libangan ng pagdodonate. Anong palagay nila ganun lang kadali yun? Nagsisisi nga ako sa tuwing nakikita kong mata ko sa'yo. Bugnot pa nitong sabi. Napataas ng kilay si Ollie at nagtataka sa sinabi ng asawa. Hinarapan niya ito sa kanya ngunit inismeran siya nito na mas lalong nagpainit ng ulo niya. Oh, bakit ka naiinis, Han? Paano? Mas lalo kang naging pogi dahil sa mga mata ko. Ang tanda mo na pero ang daming pa ring patay na patay sa'yo. Bulagin na lang kaya kita para hindi ka na nila tignan. Nabura ang kaninang inis ni Ollie at napalitan niyo ng kilig. Hindi na naman niya napigilang siili ng halikang asawa. Isa sa masayang nangyari sa buhay ni Ollie ang maging asawa ang babaeng kayang ibigay sa kanya ang mundo. Pagmamahal na sa babae lamang niya naranasan. Isang katangahan kung pakakawalan pa niya ito. Ang babaeng nagawang ibigay ang mga sariling mata upang makita lamang niya ang ganda ng mundo. Nawalan siya ng pag-asa na mahanap pa ang totoong pag-ibig. Ngunit, totoo nga ang sinasabi ng iba. Darating din sa buhay natin ang taong nakatadhana sa atin. Ang taong kayang ibigay ang mundo ng hindi hinihingi. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po si Inday Series at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.